Warning. This special training contains highly motivational self-development that could affect your sleeping habits. The result of the principle and concept will greatly increase your income and produce abundant wealth. Ang pag-uusapan po natin, of course, how to have a unlimited prospects. Yan po yung pag-uusapan natin. So watching from Hong Kong, meron tayong Pasig. Meron din po tayong Tennessee, USA, Japan. Ayan, Riyadh, dami no? Merong Bohol. Saan pa? UK. Ayan, ang dami. So, una sa lahat, amazing morning. Thank you for attending ang ating training. My name is TJ po, and ako po mag-conduct ng natin ngayon, ng ating training. And ayun, no, siguro bago tayo mag-start, ayan, marami pa rin nagko-comment. Thank you. Kung nasang lugar kayo. And pwede ba nating virtual club, no? Virtual club po natin ang ating company. I think in the whole industry, tayo lang ang gumagawa na promo na kakaiba. Kakaiba. Okay? So kaya talagang pinaghahandaan 'yan. Biglaan 'yan eh. Hindi mo namamalayan, bigla na lang nagpo-promo. So, palakpakan po natin yung company. Kasi, syempre, ang goal ng company, mas maraming matulungan. So, kaya mas marami kang mapapasign up, mas gaganda rin yung income mo. On the side of yung mga bago nag-dealer naman, talaga namang, they will be, very blessed po. Kasi, ang dami nilang products na nakukuha. So, again, importante po ang, ang training sa mga bago pa lang. Pwede bang mag-comment ng number 1? Sino po dito yung ngayon ka lang naka-attend? O kaya naman 1 week ka pa lang pala, no? 1 week, 2 weeks pa lang sa business po natin. Can you guys comment number 1? Para alam lang namin na bago ka. Sige nga po. Ayan, meron. Ayun, no? Marami-rami din, ha? So, marami nagko-comment na number 1. So, muna tayo, no? House rules, share nyo na po ito sa inyong mga ka-team. I-share nyo na po ito sa inyong mga prospects para mas marami po tayong matulungan, no? Mas marami po tayong matulungan ngayong gabi na to. And, of course, hindi lang po dun sa mga members natin. Siyempre, sama na natin lahat, no? Share mo na to sa wall mo, share mo na sa group mo. And I love engagement. So kung okay lang sa'yo na every time po na may mga tanong ako, okay lang ba makapag-participate tayo? Can you guys comment yes kung okay lang sa inyo yon? Okay lang ba yon? Para, alam mo yon, feel natin na lang tayo ngayon. Lang tayo. Kumbaga parang magkasama lang tayo ngayon sa isang seminar. And the reason why we do training, mga kapatid, no, sa mga bago pa lang, kasi po, it's one thing sumali, it's another thing gawin. Yan, si Jen, nakita ko si Jen, no? By the way, nakita ko yung mga messages, no? Thank you. So, it's one thing sumali, it's another thing gawin. So, syempre, our company doesn't want you to, alam mo yon, to go to a battle na hindi ka equipped, di ba? So, mahirap naman yon. Kaya nga, actually, sa pagbe-business, marami nagfe-fail. And the reason why, because they don't study the business. They don't take time to learn. So, especially sa mga bago pa lang, we highly recommend na atinan nyo po lahat ng training. Atinan nyo po lahat ng training sa IM dahil lahat po yan ay makakatulong po sa atin. Okay? So, kaya kumbaga talagang pinupush natin yan para alam nyo paano mag-prospect, paano mag-invite, 'di ba? Paano mag-close ng deal. Syempre iba-iba po ang iba-iba po ang tinatopic natin diyan. So, mamaya may mga i-share din po ako sa inyo na makakatulong po sa ating negosyo. Okay?
So sa bago pa lang, your task is to attend training for 30 days. Okay lang ba yon? Your first 30 days, a-attend ka po ng training. Ay, hindi mo naman kailangan na naka-on cam. Hindi naman kailangan. Kahit naka-off cam po kayo, pwede po yun. Kinig ka lang habang kumakain kayo, kinig kayo para po ma-equip tayo. Siyempre, ang IM naman, hindi po tayo quick rich scheme. Hindi po ito yung kapag ka ginawa mo, bukas lang mayaman ka na. Diba? Next month lang, asensado ka na. So, hindi ganon. Kaya, again, 30 days training sa mga bago. Okay lang ba yon? Pwede ba tayo mag-shake hands virtual? Pwede ka ba mag-comment ng deal? Can we guys comment deal kung okay lang sa inyo yon? Your first 30 days, a-attend ako ng training. Sa mga bago pa lang. Can you guys comment deal kung okay sa inyo yon? Ayan, so marami nagko-comment ng deal. Thank you sa pagpa-participate. And also, kasi alam nyo, kaya kapag natutunan nyo na yan kasi, katulad ng mga top mentors natin, they know how to do the business eh. They know how to operate the business. And that is the reason why nagkakaroon sila ng maganda. Kaya ikaw din, dapat yung maging attitude mo, talagang you ask your mentor, pagka may training, talagang lagi kang nandoon. By the way, isa sa sikreto, ayan, si Mentor Marlon, no, nakikinig din. Andyan din pala si Mentor Marlon. So, isa po sa sikreto sa ganito pong klase ng negosyo ay, paramihan ng taong uma-attend sa training. So, okay naman yung marami kang prospect, okay naman yung marami kang downlines, di ba? Pero alam nyo, ang pinakasikreto, maraming tao mo ang natututo. Yan po ang sikreto. Kaya, we are very blessed, no? To have a training every day. Grabe, ikaw susuko, no? Ikaw susuko dito sa dami ng training, di ba? So, now, sa mga bago pa lang, kasi marami ako nakita mga bago pa lang, you have to give time po sa IM. No, you have to give time na, for example, this is a 2 to 5 years plan. Hindi po ito yung mabilisan. No? Kasi yung iba, kapag sila po ay ginagawa na si IM, binibigyan lang nila ng mabilis sa panahon. Yung iba, 3 months lang. Diba? Yung iba, 6 months lang. Pag ginagawa nila si IM, tapos pag walang nangyari sa kanila, pakiramdam nila, it doesn't work. Diba? Pero ang totoo po, hindi ganun. Yung iba, 3 months lang, tapos tatakutin pa yung upline nila. Yung mentor nila, mentor, 3 months ko lang gagawin ha. Pag walang nangyari sa akin, ayoko na. So, mahirap yun, di ba? Kasi alam mo, wala namang business na na-build ng 3 months. Nag-a-agree po ba kayo doon? Nakaka-agree ba kayo doon? Can we guys comment agree? So, kung nag-a-agree kayo doon, yun ang totoo po, no? Na talagang binibigyan talaga to ng panahon, di ba? Talaga. Kasi wala nagtatagumpay ng mabilis eh. Lahat naman ng top mentors natin, it took them year, no? Hindi lang years. Kikita ka na rin naman, no, sa simula, pero hindi pa talaga yan yun. Talagang pa yan, no? Kumbaga parang patikim pa lang yan. Siyempre, binibuild mo pa yung business mo. Kapag lumaki na yan, tulad ng mga mentors natin dito, talagang, alam mo yon, yung tipong pagising may 30,000 isang araw, pagising may 60,000 isang araw. So, lalo na ngayon, no? Kamustahin mo yung mentor mo, mentor, kamusta gising mo? Ang sarap ng gising niyan. Okay? So, again, it's time to, kumbaga parang, again, may panahon ng pagtatanim, meron pong panahon ng pag-ani. Okay? I know I hope alam nyo po 'yon, no? Hindi po pwedeng sabay. Diyan tayo sumasablay. Sumasablay tayo kapag gusto nating gawing sabay, no? Hindi po pwede talaga. So, again, let's have the long-term mentality po. Tignan natin siya ng 3 to 5 years plan, 2 years plan, 'di ba? Kasi matagalan 'to eh. Dapat binibuild mo nga yung business mo for 10 years, 'di ba? I'm not saying na hindi ka kikita, no? Ang ibig ko sabihin, ganun kalayo ang tingin mo. Just like our founders, 'di ba?
sila VP Aika, sila Press AM, sila GM Ana, kung titignan mo sila, they don't see it na na ngayon lang. Okay? Na 3 months lang o 6 months lang to. Di ba? Walang ganun. Ang vision talaga is to really long term. So, ganun po dapat tayo tumingin. Para hindi mo nakikita yung ngayon lang. Ang nakikita mo yung someday, sino ka na someday. Okay? Kasi ang totoo, kung sino ka naman ngayon, hindi naman yan habang buhay eh. 'Di ba? Iba naman yung hinaharap eh. And nagkakatalo kung ano ang magiging future mo sa ginagawa mo ngayon. So if you have the mindset na magtatanim ako ngayon, Sir TJ, tatrabahuhin ko talaga to ngayon, Sir TJ, and I will dedicate my extra time sa IM, dadating ang time, magha-harvest ka rin. Okay? So meron po kasing proseso kayong dadaanan. So sa mga bago pa lang, ganun po talaga eh. Dadaan kayo sa proseso. Some of you matututo kayo. By the way, no, ang ano po, no, bago tayo magpatuloy, kung meron kang earphone, kung meron kang tahimik na lugar, pumuesto ka na, 'di ba? Para lahat ng pag-uusapan natin ngayon talagang talagang ma-absorb mo 'to. Okay? So, ngayon, ano po, no, whatever, kumbaga parang kapag ka nag-IM na tayo, meron po kasing may mga challenges eh. Kasama po yan. Kasama po sa process na dadaanan mo, along the way po, papunta po dun sa tagumpay na gusto mo, ay may mga lubak. Ayan. May mga konting challenges. Pero kasama yon. Sabi nga laging ano man ang mangyayari sa business mo, meron pong opportunity to grow. Huwag mong titignan na na problem. Opportunity for you to grow. Na-reject ka. Meron ba ditong na-reject na? Sige nga, can we guys comment me? Or number 1, kung na-reject na po kayo? Yung mga hindi pa nare-reject, mag-antay ka lang po. Mare-reject ka rin. Diba? Pagka na-reject ka, may lesson doon. Matututo ka doon. Opportunity for you to grow. Diba? Nag-present ka, hindi mo na pa sign up, no? Hindi mo na close deal yung prospect. Opportunity for you to grow. Wala kang pera ngayon, no? Down na down ka in life. Opportunity for you to grow. Lahat ng mangyayari sa iyo, whatever challenges it is, it's an opportunity for you to grow. Yan. So importante po maintindihan natin 'yan eh. Kasi nga kapag hindi natin alam 'yan, pakiramdam natin may mali sa mga dinadaanan natin. Pero ang totoo, meron po talagang purpose 'yan. Lahat kahit sa team. O whatever challenges sa team, opportunity for you to grow. So, yun po. Kasi meron po tayong prosesong dadaanan. And sometimes, the reason why dumadaan tayo sa mga ganyang challenges, para po maging matibay tayo. Ayan, yan po ang katotohanan. Kasi along the way, pag nasa tagumpay ka na, wala pong nagtatagumpay na hindi matibay. Ayan. Kaya importante po tumibay tayo. Ako, the reason why I do IM, bago po tayo pumunta sa topic natin, no, I really believe sa tinatawag na passive income. So, sino ba dito yung gusto mo dadating yung time, hindi ka na mamumblema sa pera? Pwede bang mag-ingay sa chat yung mga gusto ng ganon? Yung tipong nakakapag-travel kayo kasama mo yung family mo. Yung tipong nabibili mo yung gusto nila. Ayan. Meron ba dito nun? Can you guys comment yes or me? Me na lang, no? Ako po. Pakilagay nga dyan, ako po. Diba? Masarap dumating yung time na yon. And that can only happen po, mga kapatid, kung meron kang passive income. Kung meron kang opportunity na pwede kang kumita ng malaki. Lahat po kasi, yan eh, kumbaga, lahat naman pwedeng kumita. Diba? Kahit nagtatrabaho, pwedeng kumita. Kaya lang, ang kaibahan po kasi ni IM, pwede kang kumita ng malaki. Meron kang chance. And that's why I love this business. You know why? Kasi, ito yung klase ng negosyo na kapag tinrabaho mo, kapag kinarir mo, kumita ka na, may pakotse pa.
Ayan, no? So, palakpakan nga natin ulit. Alam ko, mananawa na kayo dito and alam nyo na to. Pero yung mga nakahit ng car incentives natin, yung mga libreng nagkakotse, palakpakan nga po natin. Virtual clap naman po dyan sa chat. Ayan. So, by the way, kapag may mga sino man na nagtitraining po dito sa company natin, suportahan po natin sa pamamagitan ng pagcha-chat, no? Yan sa ano po natin, no, sa comment box natin. Kahit sa Zoom nyo, sa personal Zoom nyo, kailangan po nagpa-participate tayo. Hindi pwedeng wala kang ambag, ha? Huwag kayong pumayag na wala kang ambag. Dapat merong kang part. Ayan. Agree ba kayo doon? Sino sa inyo gusto nyo kapag meron kayong webinar, kapag meron kayong presentation sa Zoom, yung mga member nyo maingay? Okay, nagpa-participate sa mga tanong ng mentor. Can we guys comment yes? Ako po, gusto ko po 'yon, 'di ba? Ayan, may mga nagko-comment. Ganon din sa training natin, ugaliin nating mag-participate. Yan, kasi pag nagpa-participate ka, mas maraming engagement. Mas maraming engagement, mas marami rin po tayong matutulungan. Ayan. So ako, the reason why I love this, kasi nga, una sa lahat, syempre, di ba may incentive pa tayo dito? So imaginein mo yun, no? Di ba marami, di ba minsan pagka nagtatrabaho ka, hindi ka naman makakarinig ng, oy, galingan mo, next year, bibigyan kitang kotse. Sabi ng boss mo, di ba? Oy, galingan mo, next year, bibigyan kitang bahay. Malabo po yung ganun eh. So kaya maganda dito, yung extra time mo, kung nagtatrabaho ka, yung extra time mo, nilalagay mo sa IM, kasi dito, meron kang chance. Iba pa yung kinita mo, iba pa po yung incentive ng company. Ayan. And also, syempre, kasama na yung mga gadgets, mga travel, and also po yung tinatawag na passive income. I think yan ang isa sa pinaka masarap na pakiramdam. Meron ba dito gusto mo yung dumating yung time? Meron bang ganun dito? Yung dadating yung time mo, matutulog ka, pagising mo, may 20,000 ka isang araw. Matutulog ka, pagising mo, may 50,000 ka isang araw. Di ba masarap yung ganun? And that can only happen kapag ang ginagawa mo, passive income. Dalawa po kasi ang klase ng income. Dalawa po. Maraming tao hindi nila, ako din dati hindi ko to alam. Meron pong tinatawag na active income. Can we guys type active income? Sige nga po. Pakilagay nga, active income. So ano ibig sabihin nun? Yun yung klase ng income na, mamaya pa yung topic natin klase ng income na kailangan nandun ka. Kailangan tinatrabaho mo. Yan. Ang tawag dyan, active. Maganda naman yan. Pero mas masarap yung passive. Ayan. Ano yung passive? May effort pa rin sa simula. 'Di ba? Maaaring heavy effort sa simula. Pero pwedeng dumating ang panahon na hindi ka na nag-e-effort. Pero may pera pa rin pumapasok sa iyo. Okay? Pwede ba mag-comment ng number 1? Sino dito yung nakaka-experience na niyan? Yung pagtulog mo, pagising mo, may income ka. Ang galing, 'di ba? Yan ang nagagawa ni IM. So, ako believer po ako ng passive income. Talagang ang sarap niya, no? Yung tipo nagbabakasyon ka tapos dahil malaki na yung organization mo, may pera pa rin pumapasok sa iyo. Okay? So now we know, mga kapatid, no? Now we know na, okay, Sir TJ, I know I need to give, alam mo yon, time, 'di ba, sa negosyong ginagawa natin, and I need to study this. Huwag ka muna tumingin agad sa income. Kasi pag tumingin ka agad sa income, ano yan tricky yan. Minsan magugulat ka, bigla ka na lang mapanghihinaan ng loob. Kasi income agad ang ang tinitignan mo Tignan mo muna, bigyan mo muna ng panahon. 'Di ba? Bigyan mo muna ng tamang pag-aaral. Hindi po pwede lagi income agad gusto mo. Resulta yan Alam mo, lahat ng mentor natin, lahat po yan natuto. Lahat po yan marunong. Ayan. So, ayan, maraming no? Maraming tawag dyan, nagko-comment. Salamat sa mga nagko-comment. Passive income. Yan ang pag meron po tayong mga prospect, I think we need to educate people about passive income. Kasi marami pong tao, hindi pa nila alam, hanggang kailan ako magwo-work?
There's nothing wrong sa work po. Wag naman kayo mag-resign agad. Pero, 'di ba, pag kumikita na kayo ng malaki, kayo na mag-decide, 'di ba? Pero ang ibig ko sabihin diyan, maganda po kasi may passive income din talaga yung tao, lalo na sa panahon ngayon, 'di ba? So marami tayong ano po, natutulungan. Okay? So 'yan. Sige, bago tayo mag-start, ready na ba kayo? Can we guys comment, let's go? O, ano na tayo dito sa ating pag-uusapan? Okay. Sige. Game. So now, sa mga bago pa lang po, alam nyo, importante po yung mga skills na tinuturo ng company natin. But also, importante rin yung mindset mo. Mindset mo to win. Agree ba kayo doon? Totoo yan. Kasi kapag ikaw ay mahina, pagka ikaw ay mahina po sa inyong tawag dito, yung set ng mind mo, mahihirapan tayong magtagumpay. Kaya kailangan ngayon pa lang, no, alam na natin. Pag nagnegosyo ka, especially yung ginagawa natin, makakaramdam kayo dito ng excitement. Makakaramdam ka ng, may mga time, mapanghihinaan ka ng loob. May mga time din, gusto mo nang sumuko. Pero kailangan mo maintindihan, kasama yan. Ulitin ko po kasama yan. Alam nyo ang eroplano po, kaya po sila lumilipad because of the wind that is resisting them. 'Di ba? Kaya umaangat ang eroplano. So tayo ganun din. Umaangat din tayo sa mga challenges po na dinadaanan natin. Yan, yung minsan nare-reject ka, minsan panghinaan ka ng loob. Kasama po talaga, hindi talaga pwedeng tanggalin po yan. Okay? So, ang importante, tama ang iyong pananaw. So, now, pag-usapan na po natin to. Pagdating po sa prospecting, eto na. Yes, importante, marami kang prospect. Kasi yun ang title natin ngayon eh. Diba? How to have unlimited prospect. Pero, importante rin po na nasasala mo yung prospect mo. Naaalagaan mo yung prospect mo. Hindi lang po yung paramihan ng prospect. Importante rin yun. Kasi ang nagiging challenge po sa iba, hanap ka ng hanap ng prospect. Sige nga, kung may idea po kayo, ilang beses normally napapa-join ang isang tao? Ilang exposure bago sila nagjo-join? Sige, hulaan nyo nga. Can we guys, paki-type nga sa comment box natin. Sa tingin nyo lang, baka lang alam nyo. Ilang beses kailangan na e-expose ang isang tao sa business natin bago sila nagjo-join? Ayan, 12. Ayan, meron 12. Sige nga, tingnan natin. 3. Aba, ang galing si Balot Ayan, 2. 20 times. Wow, galing. 6 to 8. Aba, ang dami. Thank you. Actually, 3 to 5 times. 3 to 5 times. Okay, sino man yung sumagot na yon, ang galing nyo. Okay? Actually, mas marami, mas okay. Pero normally, 3 to 5 times bago po bumibili ang isang tao sa tawag dito or sa product natin or sa business natin. According to studies, ganun po talaga. Okay? Ganun po talaga. And I don't want you to think na may iba po sa ginagawa natin. It's actually in any business, that's how it works. Okay? Bawa, any product, di ba? Kumbaga, kapag yung mga nasa commercial na nakikita mo, bumibili ka niyan pag parati mo nakikita yan. Pero sa negosyo natin sa network marketing, sa IM Worldwide, 3 to 5 times. Kailangan na e-expose mo yung business or nakikita niya ang IM Worldwide. Mamaya kasi, I'm gonna give tips paano dadami ang prospect. Pero more than that, importante po, naaalagaan mo rin yung mga prospect na meron ka. Kasi sayang Sayang kapag hindi mo nababalikan. Sino sa inyo yung ganon? Na-invite na kayo dati, tapos sumali kayo sa pangalawa, pangatlong invite sa inyo. Pwede ba mag-comment ng number 2?
yung mga ganun yung nangyari sa inyo? Na-invite na kayo sa IM o yung nag-invite sa inyo, in-expose na kayo before, tapos pangalawang alok sa inyo, doon kayo sumali. O kaya maybe pangatlo. Sige nga po, meron bang ganon? Paki-ano nga po, type 2 nga. Ayun, oh, marami rin, oh. O, di ba? So, ibig sabihin, powerful po talaga na binabalikan mo yung prospect mo. Kasi may timing yan eh. Baka mamaya, hindi mo alam, nagkasakit pala yung prospect mo. Malay mo, na COVID pala yung nanay niya. O, inaalok mo siya nung time na yon. Wala yung utak niya sa negosyo pa. Maaaring, kakababa lang ng barko, seaman yung prospect mo. O, inaalok mo ngayon. O, ano ngayon nangyari? O, wala pa yung utak niya kasi ang dami niya pang pera eh. Pero after 3 months, pag ubos na yung pera, nagiging open-minded na. Di ba? So, ang akin, kailangan mabalikan mo. Pero ito po yung sad truth, no? Ito po yung masakit na katotohanan. Karamihan, eto na. Karamihan po ng ginagawa po ang negosyo natin, isang beses lang nag-a-approach. 90%. Pag nag-alok sila sa isang tao at tumanggi, alam niyo po ginagawa? Okay. Ayaw niya ata ng ganitong negosyo. Hindi ko na siya aalokin ulit. Can we guys comment, ouch? Pakilagay nga, ouch. Parang ako yun ah. Totoo yan. Marami pong ganyan. Guys, alam nyo, especially mga leader, hindi yan agad nakukuha. Minsan may mga leader, pangalawang beses, pangatlong beses, pero pag nakuha mo, leader yun. Guys, minsan ang labanan hindi parami ng prospect eh. Minsan, kumbaga salaan eh. Minsan, pagalingan mag-approach. Minsan, pakulitan eh. Kasi wala lang siya sa hulog nun eh. Minsan di niya lang naintindihan. Ikaw naman, nilalagyan mo ng meaning, ay siguro ayaw niya. Siguro pangit yung product ko. Siguro pangit yung business ko. Nilalagyan mo na ng ganong meaning. So simula ngayon, mga kapatid, alam niyo yung mga top mentors natin, kaya marami napapajoin. Ang dami kasing kinausap eh. Bago mag-promo, yan sekreto natin. Bago mag-promo, marami ka nang kausapin. Para kung dumating man yung next promo, magkaroon man tayo ng ganun ulit, may pang follow up ka. 'Di ba? So kailangan nababalikan mo. No, nababalikan po. 4 times po ako finalo up. Aba, si Mentor Pitch, akalain mo 'yun. Andiyan pala si Mentor Pitchy. Palakpakan naman natin si Mentor Pitchy. 4 times? Daming beses ah. So, dapat maging makulit ka. Parang ano yan. Alam niyo, pag kumakain kayo, yung langaw. Ano ba tawag doon? Langaw ba? Bangaw? Di ba? Ganon. Kapag ka kumakain ka, merong langaw. Di ba? Gaganunin mo yun? Tapos, kain ka ulit. Babalik ulit. Di ba? Kaya ako, natanggap ko na pag may langaw eh. Ang ginagawa ko, binibigyan ko siya ng parte niya. Diyan kakain ka dyan ha. May share ka dyan. Di ba? Wala, natanggap ko na eh. Ang kulit eh. Di ba? So, minsan ganun po, no? Kailangan nating maintindihan, hindi lahat ng tao nasa tamang pag-iisip agad nung unang inalok mo eh. Baka lang hindi lang niya na-appreciate. Hindi lang siya open nung panahon na yun. Alam nyo, minsan nga, sisisihin ka pa eh. Alam mo, ano sasabihin sa'yo? Bakit ngayon mo lang ako inalok? Gaganunin ka pa eh. Kaya dapat po, no, nandun yung conviction natin, nandun yung power talaga natin. So, it's a game. Mga kapatid, ang negosyong ginagawa natin, it's a game. It's a game of becoming rich. It's a game of becoming rich. Ito pong ginagawa natin. Wag natin lagyan masyado ng emosyon yung ginagawa natin. We just, alam mo yun, para ka nag-work. If there is one thing na maganda po, na quality na matututunan mo kapag ka nagtatrabaho ka, walang emosyon. 'Di ba? Walang emosyon. You just do what you have to do. Ganun lang. Tayo ganun lang din. May tumanggi, may sumali, okay lang. Basta magtatanim ako 1 year, 2 years, 'di ba?
Pero after naman nun, kapatid, maniwala ka. 'Di ba? So the greatest mindset, the greatest asset na meron po tayo lahat, it's really the way we think. The way we think po. So it's a game. Wag natin masyado lagyan ng emosyon, wag tayo masyadong kapag na-reject ka lang ng kaibigan mo, kamag-anak mo, feeling mo ayaw mo na din. 'Di ba? Hindi dapat ganoon. Dapat nagiging fuel mo 'yon. Nagiging fuel mo 'yon to win. Nagiging fuel mo 'yon kasi normally naman sa umpisa ganoon talaga eh. Kahit ano namang gagawin mo, hindi mo na maniniwala yung tao sa iyo. Hindi ka muna mapapansin. Tulad yung ano yun, yung nag-champion ngayon, nagkaroon ng, gold medalist natin sa Olympics, no? Yung babae na nagbubuhat ng mabigat. Pasensya na, hindi ko alam tawag, no? Pero, weightlift, di ba? Parang ganon. So, imagine, matagal niya nang ginagawa yon. Ngayon ng tao, nagulat, no? Parang, congratulations. Everybody's believing, no? Sa kanya. Pero ang totoo, nung una, siya lang naniniwala sa sarili niya, sa pangarap niya. So in life, ganun. Sa umpisa, ikaw lang muna kailangan maniwala. Marami kang kaibigan, di maniniwala. Wag ka na magalit sa kanila. Ganun talaga. Naka-design talaga yan. Minsan kasi iba ganun eh. Alam nyo, mentor, kaya walang nangyayari sa akin, naiinis ako eh. Sa bahay namin, maraming negative eh. Sa bahay namin, mga kaibigan ko, hindi naniniwala sa akin. Kamag-anak ko, hindi naniniwala sa akin. Ganun kasi talaga. Kahit nga anong gawin mo, ganun nga yun eh. 'Di ba? Kahit anong pang ginagawa mong career, ganun talaga yun. Naka-design talaga na hindi talaga lahat maniniwala sa'yo. And the only way para magtagumpay ka, ikaw maniwala sa'yo, dapat alam mo yung ginagawa mo. And that is why meron tayong training. 'Di ba? Yun po ang ginagawa natin. Ayan, sabi nila, sarili mo muna paniwalaan mo. Tama po yun. Okay? So now, punta po tayo dito sa mamaya magbibigay din ako ng konting tips din sa pagpaparami ng prospect and also sa pagko-close. Konting mga advice din. So, again, pagdating sa pamomrospect natin, ang isa po sa binabayaran dito, yung tinatawag nating confidence. Consistency. Yan. Mga po yan, mga quality na napaka-importante. So, kailangan po, pagka tayo po ay nagkaroon na ng, kumbaga, nagpo-promote na tayo ng business natin, kailangan nakikitaan tayo ng confidence. Ano ibig sabihin nun, Sir TJ? Kailangan nakikita nila na naniniwala ka talaga dun sa ginagawa mo. 'Di ba may lahat naman ng industry merong confident eh. Merong confident na seaman, may confident na security guard, may confident na nagtitinda sa palengke. So kailangan magkaroon ka rin ng confidence. So kailangan kapag ka nasa negosyo ka na, confident ka na. Especially nasa IM ka, ang ganda ng ino-offer natin. Ang dami natin natutulungan dito. Kasi yung iba nahihiya. Ayoko i-alok si baka kasi sabihin niya yung product ko ganito. Baka kasi sabihin niya ganito yung business ko. Mali. And because of that, hindi ka confident, hindi malalim ang iyong kaalaman, mas nare-reject ka tuloy. 'Di ba? So, yan po ang katotohanan. Now, the question is, paano po dadami or lalalim ang confidence ko, Sir TJ? Ang sagot po talaga doon, pasensya na kayo, magsasawa kayo, paulit-ulit to, ang sagot talaga is training. Ang training po ang sagot. Kasi dito, tataas ang skills mo, dadami ang kaalaman mo, ano mangyayari? Magiging confident ka ngayon. Paano kung hindi ka uma-attend ng training? Yan problema. Pag di ka uma-attend ng training, bababa ang belief mo. Nada-down ka na nga paminsan-minsan, di ka pa uma-attend ng training, lalo nang wala na talaga. 'Di ba? So, confidence po. People buy confidence. People follow you. Pansinin nyo, mga top mentors natin dito. Like Mentor Pitch, Mentor Michelle, nandyan din, no? When they talk, when they speak, alam nyo, grabe. Makakaramdam ka ng confidence. 'Di ba? And people buy that confidence.
talagang convince ka hanggang DNA level sa negosyo mo, di ba? So, dapat maging ganun tayo. Okay? Para mas marami tayong ma-attract na prospect, mas marami pong mag-join sa atin, and also being consistent. Someday, people will join you kasi alam nila na nasa IM ka. Totoo po yun. Kapag hindi ka consistent, bago natin daanan yung prospecting na paano dadami yung prospect, madali lang yun eh. Daanan muna natin to. Alam nyo, yung iba kasi hindi consistent. Ibig sabihin, ginawa mo ngayong week. Next week, pahinga. Next month, pahinga ulit. Next week ulit. Ano ngayon ang nangyayari? Hindi ngayon nagtutuloy-tuloy yung eroplano mo sa IM. Guys, nagbi-build ka ng business. Sa totoo lang, pinag-uusapan dito, hindi naman salary mo lang eh. Hindi naman yung kikita ka ng 50,000 eh. Ang pinag-uusapan dito, yung pangarap mo para sa pamilya mo. Yung financial freedom na matagal mo nang gusto. Siyempre, hindi madali makuha yan. Kung madali lang makuha, edi sana marami na po umasenso. 'Di ba? Pero ito po lagi ko sinasabi, kung mahirap pong kumita ng pera, mas mahirap po pag wala kang pera. Kung mahirap pong umasenso, mas mahirap din po pag hindi ka umasenso. So parehas lang po ng hirap. So tayo po, konting sakripisyo. Konting sakripisyo po lalo na sa mga bago. Huwag muna kayong magreklamo, mentor, pagod na ako, may training pa. Huwag muna. Sakripisyo ka muna ngayon. Lahat ng kaya mong gawin ngayon, gawin mo na ngayon. Kasi pag tanda tayo, mahirap na humataw. 'Di ba? Mahirap na karirin ng todo pag may edad na tayo. 'Di ba? At least ngayon pa lang, natatrabaho na talaga natin. That's why being consistent. Imagine, mga top mentors natin, nagulat nga ako, nakikinig po. Yung mentor pitch, grabe, no? Naka-Ferrari na. Di ba? Kumbaga, tawag dito, kung titignan mo, nag-aano pa, no? Kumbaga, nag-a-attend pa ng training natin. So, ganun po katindi. Ganun katindi po ang ginagawa natin negosyo. Kahit na very successful na. Ano tawag dun? Consistency. Imagine niyo po yan. Mas madali na nga ngayon online na. A-attend ka na lang. Attend ka na lang, makikinig ka na lang. So, kaya kailangan po consistent tayo. Tanim tayo. 1 to 2 years talaga pagtatanim. Mas madali nga lang ngayon kasi online na. Okay po? Pwede ba mag-comment ng number 1? Yung mga nagsasabi na simula ngayon, Mentor TJ, magiging consistent po ako. Ayan. Sige nga, comment nga tayo ng number 1. Ayan. So, pagdating sa pamomrospect po, ito po, gusto ko lang, kumbaga parang i-share din, no? Bago tayo dumating dun sa topic natin na mabilis lang din naman yun. Kasi na to, hahalu-haluin na natin to. Pagdating po sa mamomrospect, especially kapag may mga kausap kayo na tao, ang sikreto po, you make them understand na yung negosyo natin simple. Ayan. So, you make it simple. Alam nyo, ito po sino dito gusto mo marami kang ma-invite? Sige nga. Comment nga ng number 2. Sino dito gusto mo dumami yung invite mo? Sino dito gusto mo dumami yung mabibenta mong products? Comment nga ng number 2. Ayan, marami na nagko-comment ng number 2. Thank you sa pagpa-participate. Tandaan nyo po to people buy testimony. People buy testimony. Kasi minsan, hirapan tayo mag-invite eh. Pero alam nyo, isa po sa sekreto, people buy testimony. Paano yun? Anong ibig ko sabihin, Sir TJ? Anong ibig mo sabihin? Alam mo, may prospect ka. Sabi mo lang sa kanya, Mark, interesado ka pa bang kumita on the side bukod sa trabaho mo ngayon? Yun lang. 'Di ba? Tapos duktungan mo na ng saan ka ba nag-work ngayon? Siyempre, nagrarapor-rapor kayo, nagkukwentuhan kayo. Nagtatrabaho ako sa call center, ganyan. Diba? Nagganon siya. Tapos pwede mo sabihin sa kanya, uy, alam mo, mag-internet business ka. Maganda. Ito yung kinikita ko.
Pakita mo kahit maliit lang cheque mo, 5,000 sa dashboard mo. Uy, alam mo, bakit hindi ka mag-internet business para madagdagan yung kinikita mo? Ito yung kinikita ko. Yan, no? 1 hour a day ko lang ginagawa. O, di ba? Pakita mo kung nakaka-30,000 ka na, kung magkano na laman ng account mo, nakaka-100K ka na, pakita mo. Malaking tulong yun eh. People buy testimony. Tandaan nyo po yan, ha? People buy testimony. Pag may nakita sila sa'yo, okay, do you hear me mga kapatid? Sige nga, tingnan ko nga lang po kung nandyan kayo. Kung nakabalik na ba ako? Sige nga, tingnan natin. Minsan ganyan talaga eh. Can you guys comment yes kung okay na? Ayan, okay na daw, okay na. Oh, ganyan talaga pagka live. 'Di ba? So masaya. Nasaan na nga ba ako? Sabi ng iba, sir, asan na ba yung dinidiscuss nyo? Oh, ganun talaga. So, nandun tayo sa ano, no? Yung para, yan, sige, tinan ko lang kung nakikinig kayo talaga, no? Although natatandaan ko na, gusto ko lang may interaction tayo. Nasa na yung dinidiscuss natin? Kanina nakita ko si Mentor Shirley May. Andyan din po nakikinig. Ayan, people by testimony. Totoo yun. Pakita mo yung yung income mo. Kahit maliit pa lang, 30,000, 50,000, pakita mo. Pagka meron kang friend, uy, alam mo, bakit hindi ka mag-internet business? Dagdag mo sa ginagawa mo. 1 hour lang naman everyday. Ito yung kinikita ko, tinan mo. Alam mo, pag nakita nila yon, grabe, powerful yun. Karamihan ng tao hindi lang po umaamin. Karamihan po ng tao ngayon, kailangan ng other source of income. Totoo po yan. Hindi lang umaamin. Kaya dapat may napapakita kang ganon. O kung product naman binibenta mo, mo rin. I-promote mo rin yung product natin. So pagka meron kang kaibigan, pwede mo sabihin sa kanya, uy Mare, sabihin mo sa kanya, halimbawa si Helen, ayan nakita ko si Helen eh. Pwede mo sabihin sa kanya, uy Helen, bakit? Baka may kakilala ka na merong challenge sa family nila, 'di ba? Kasi yung iba meron lahing diabetic, lahing high blood, lahing may cancer, o kaya naman yung sakitin. Kasi meron kami na-discover na product nakakatulong. Ito, pakita mo yung picture. Ito po yung gumamit ng product namin, no. Helen, ito yung gumamit ng product namin dati. Ito yung tsura niya. Nagkasakit siya eh. Bumagsak yung immune system. Namblema nga yung niya eh, buong family niya. Pero alam mo, pinatry ng product yung sinasabi ko ngayon. Ito na siya ngayon, no. Alam nyo, pag napakita mo yon, napaka-powerful. Napaka-powerful. Napaka-powerful ng product natin pag nakapagpakita ka ng testimony. People buy testimony. Okay po ba yon? Sino sa inyo itatry nyo yon? Can we guys comment number 1? Sino sa inyo magtatry nun? Kung ma-reject kayo, okay lang yon. O, kanyari, tumanggi pa rin, Sir TJ, ang ganda na nung strategy natin. Wala pa rin. Okay lang po yun. At least na-try mo. Kasi trial and error lang naman yan kung ano mag-work sa'yo. Diba? Ang problema kasi, pag di ka nagtatry. Pag hindi ka nagtatry, wala talaga. Diba? Kung ma-reject ka, okay lang yun. Kahit nasaktan ka, okay lang yun. Parang pag-ibig lang yan. Diba? Umibig. Diba? Ganun yun? Umibig. Nasaktan. Ano kasunod? Sige nga, tinan natin kung ano kasunod. Comment nyo nga kung ano kasunod nito. Sige, comment nyo. Baka alam nyo kasunod nito. Umibig. Nasaktan. Ang kasunod, nagpatulpo. Ayan. Yan ang gawain eh. Sabi ng iba, ayos yun, sir. Bago yan diba? So, ganun po. Now, ang pinaka ginagawa lang po talaga natin sa negosyo natin ay we're just educating people. Alam nyo, lahat naman ng mga businesses, nakakatulong naman sa tao eh. 'Di ba? Iba-iba yan eh. Yung real estate, tinutulungan nila magkabahay yung mga tao. Yung insurance, pagka na-hospital ka, tsaka kapag namatay ka, ano mangyayari? May pera ka.
'Di ba? O kaya kung na-hospital ka, sagot nila. Tayo naman, nandun tayo sa concept na para hindi ka ma-hospital. 'Di ba? Pinapalakas yung immune system mo, binuboost. Ang laki nun. Oh, alam nyo ba ang industry ng health? Never yang humina. Never pong humina ang industry ng health. Palakas ng palakas. O, kaya ang maganda, nandun tayo ngayon. And our job is just to educate people. That is our job, educating them na mas maganda ang may source of income. Mas maganda na may trabaho ka, meron kang kinikita ngayon na iba. Mas maganda nga kung kumikita na ng malaki, baka pwede ka na mag-resign, di ba? So, ganun po We're just educating people about health. Bakit importante na alagaan mo yung sarili mo na kahit wala ka pang sakit, nagtitake ka na ng mga products na nakaka-boost ng immune system mo. Now, bago natin puntahan, yung topic natin talaga, ang haba ng Oo, ganun talaga At least, kahit papaano may natututunan po tayo na iba. Sir TJ, kasi, kaya ako po dinadaanan to, bago natin daanan yung topic natin. Importante kasi marunong ka rin pag dumami na yung prospect mo, alam mo rin paano mako-close. 'Di ba? So, yan, tama daw, sabi ng iba. Ganito po. So, namurospect ka na, no? Now, tandaan nyo po itong sasabihin ko. Pagdating sa closing, sa pagko-close po ng prospect, ito po, ito sikreto ha. Ito po sikreto. People buy through emotion. Ulitin ko po, people buy through emotion. So when you talk to your prospect, this is not for the sake of script. Okay? Ang katotohanan po, mas maganda na i-share nyo po yung heart nyo sa kanila, yung passion nyo sa kanila. So, what do I mean by emotion? You share about your reason why. You share about your reason why. Halimbawa, para sa family mo, halimbawa, OFW ka, may prospect ka, napaliwanagan mo na prospect mo na siya. Share mo lang sa kanya kung ano yung nasa puso mo. Heart to heart, ayun, maganda yung sinabi nyo. Totoo yun. Maganda po yun. Explain mo sa kanya. Halimbawa, OFW ka, sabihin mo sa kanya, alam mo, Mare, ilang years ka na ba dito sa Hong Kong? 3 years na. Ako, 10 years na. Kung ibabalik yung panahon, baka hindi ko iniwan yung pamilya ko. Kung alam ko lang may ganito. Alam nyo yun, you talk about your family. Why did you join? 'Di ba? Yung why mo, yan, laging topic ni VP to Ano yung why mo? So, yan, maganda yan. Tapos, yung logical naman, dalawa yan So, emotional mo, 'di ba? Tapos, yung logical. How do you close client, no? Yung prospect natin sa logical. Simple lang. Ako, sinasabi ko lang naman sa mga prospect. Kahit hindi tayo magkakilala. Halimbawa, may prospect tayo ngayon, no? Baka may nakikinig na hindi pa member. Kahit hindi tayo magkakilala, sigurado po ako, merong kape sa bahay mo, merong chocolate drink, may deodorant, may perfume, may vitamins, may beauty products, at kung ano-ano pa. Ngayon, ito lang po yung tanong ko. Sa tagal mo nang binibili yung mga produkto na yan, kumita ka na ba? Meron bang binalik sa'yo kahit piso? And then, sasabihin ko lang sa kanya, ito po yung itatanong ko sa'yo. Okay lang po ba sa'yo na yung gastos mo pagkakitaan natin? Okay lang ba sa'yo yun? Kasi totoo naman kahit hindi ka mag-IM, bibili ka pa rin ng product. Di bumili ka na lang sa IM, may negosyo ka pa. Dadami pa kaibigan mo, matututo ka pa. Are you guys learning? So, ang tawag dyan, logical. It makes sense. Imbis na bumibili ka sa kilalang drugstore, kilalang kung saan-saan, convenience store, o sa IM ka na lang mamili, may negosyo ka pa. It makes sense. So, ang tawag doon, logical. 'Di ba?
Ano pa kagandahan nito? Internet business 'to, eh. Kuha nyo, hindi mo kailangang may bayarang rent, magpasweldo ng tao, mga pital na malaki, 'di ba? Hindi mo na kailangang mag-isip ng product, papa-register ka pa sa FDA, kung ano-ano pa, 'di ba? Wala na. Gawa na lahat, eh. Pati nga bed system natin meron na, eh. 'Pag may o-order, delivery na lang. Na-appreciate nyo po ba 'yon? Tapos may training pa, walang bayad 'to. Natututo tayo lahat, 'di ba? Okay, so punta na po tayo sa ating topic. So, now, the biggest question is, paano po dadami ang aking prospect? So, 15 minutes lang po ito. Mabilis lang tong topic ko. Ay, si Mentor Catherine, no? Nandyan din, no? Ayan. Mga mga malulupit po yung mga napapadaan sa training natin. Salamat po sa pagdaan. So, I hope na gigets nyo po yung aking binabanggit, no? Now, bakit importante na dumami ang prospect natin? Ito po, tandaan nyo to Kasi malulobat ka lang kapag ang prospect mo konti lang. Ulitin ko po malulobat ka lang kapag ang prospect mo onti lang. Kaya importante dumami. Yan yung pag-uusapan din natin. Now, ayan, si John Henry nandito rin, mga mentors natin. So, paano dadami? Okay, paano nga ba dadami mentor yung ano ko? Siyempre, una dyan, kailangan yung tinatawag na daily method of operation mo. So, ano ibig sabihin ng daily method of operation? Ito yung meron kang consistent na ginagawa. Kasi kailangan mag-snowball eh. Sa umpisa, parang snowball. Nakita na ba kayo ng snowball? Ako hindi pa. Di ba? Kala mo nakapunta na ng may snow no? Basta yung maliit siya, pag gumulong siya, lumalaki. Sa umpisa, maliit pa lang yung ikot ng business mo eh. Kaya nga importante maging consistent ka eh. So yung mga pinoprospect mo, unti-unti, nadadaanan mo yan. So habang consistent ka, lumalaki lalo. Pag lumalaki na yung snowball mo, alam nyo nangyayari niyan, magugulat ka, ang dami na sumasali sa'yo. Pero ang totoo, yung inaani mo ngayon, galing sa mga nakausap mo dati. Ganon yun. So ibig sabihin, kailangan maging consistent ka doon. Kailangan yung pamamorospect mo, tuloy-tuloy yun. Yung tinatawag na daily method of operation. Parang empleyado. Di ba ang empleyado, meron kang everyday na ginagawa? Everyday gagawin ko to, everyday gagawin ko to. Di ba? Ganun yan. Kunyari, crew ka sa isang restaurant. Everyday maglilinis ka, everyday magpe-prepare ka, everyday kung ano man gagawin mo, maybe magluluto ka. So that is your daily method of operation. So dahil nasa IM ka na, dapat meron ka rin nun. Everyday kakusap ako 10. Everyday magchat-chat ako 10. Everyday magpapresent ako 5. Dapat meron kang ganun. Everyday magsasend ako ng video kung meron man tayong video. Actually, meron akong ginawa, 'di ba? So, baka makatulong din 'yun. So, everyday imi-meeting ko 'yung team ko. That is daily method of operation para nakakausap mo naman 'yung sumasali sa iyo. Make sense? Sa prospecting, ganun din. Mas madali nga ngayon, online na lang. Yan, si Mentor Chris, nandito din. So, ganun po. So, kailangan una, maintindihan mo, maging consistent ka. Kasi kahit yung ituturo natin sa inyo ngayon, hindi ka naman magiging consistent, bali wala yon. So, amano ka ng number kung ano yung kaya mo. Mentor TJ, kaya ko 5 everyday, mamamrospect ako. Magme-message ako. Yung mga kakilala ko. So, dalawa yan eh. Meron kang prospect. Kunyari lang 30 a day ang target mo. Kunyari lang. Magchat-chat ako ng 30 a day na bago kong kaibigan. Di ko pa masyado kakilala. Tapos magchat-chat din ako ng 30 a day sa mga kakilala ko naman. Existing prospect ko. Paulit-ulit yun. Basta kung sino man yung naka-online ka, kusapin mo 30 a day, 30 a day. Magugulat ka. Just stay in touch. Be nice to them. Be a friend to them. Kapag ka nag-post sila, i-like mo. Pagka nag-post sila, i-comment mo. 'Di ba? So yan, yung mga yan, ano yan, kumbaga sa kung titingnan mo, nakakatulong po 'yon. So, and sabay 'yon. Syempre, ina-approach mo yung mga kakilala mo, nag-a-add ka rin ng mga taong hindi mo pa kakilala. Pero uunahin niyo po kakilala
Kasi meron ka ng rapport dun eh. Dapat nga meron pong effectivity. So kapag ka-chinat mo yan, hanggang dito lang ang effectivity. Kapag kayo po ay tawag dito, nag-video call, mas mataas. O kapag na-meet mo sa personal, mas mataas pa lalo yan. Ibig sabihin yung conversion rate mas mataas. Kaya effective po na nakaka-zoom. Kasi wala naman ngayon, bawal pa naman lumabas eh. So kailangan nakaka-zoom nyo po. So are you guys learning? Ayan. So yan. So very very important po na nagagawa po natin yon. And also, ayan, papakita ko po sa inyo. Kahit alam nyo na to, pakita ko po ito. Yan. So numbers game po ang ginagawa natin. It's a numbers game. Timing is everything. Ito yung sinasabi natin. No? If you have 100 minutes, spend 1 minute to one person. Oh, yan. So, ibig sabihin, kailangan, marami ka nakausap. Rather than yung buong 100 minutes mo, sa isang tao mo lang nilalagay. O sa isang tao lang yung kinakausap mo. So, it's a numbers game. So, bakit ba importante na dumami yung prospect natin? Ito po. Your network kasi will determine your net worth. Ulitin ko po your net worth. Okay? Your network pala, no? Your network will determine your net worth. Isa po sa common denominator ng taong mayaman, successful financially, maraming kakilala. Kaya kayo, no, kung ikaw mahiyain ka, tanggalin mo na 'yan. Kailangan dumami kakilala mo. Kasi nasa business ka kailangan consistent yung pagpo-promote mo. O, 'di ba? Kasi iba ganun, hindi yung prospect nila last year, ngayon hindi nila dinadagdagan. Dapat lagi ka nagdadagdag. Okay? So, yun po ang kailangan nating magawa para pansinin mo, pag dumadami na yung kakilala mo, lumalaki na rin yung bank account mo. So kaya kailangan po nagko-complement tayo, 'di ba? Kumbaga we are being a friend to them. Tapos nag-e-expand tayo ng connections natin, nag-a-add tayo. Ano pa? We ask for referrals. Ayan. So paano nga ba dadami? Paano nga ba ako magkakaroon ng unlimited prospect? Dapat lagi kang may kausap. Dapat lagi kang, yes, may kausap ka ng mga dati mo pang prospect. Tapos meron ka rin kausap na mga bago mong prospect sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan, sa pamamagitan ng kung ano man ang nagwo-work sa'yo. Ano ba yung nagwo-work sa'yo? Kasi maaaring 'di ba? Maaaring tawag dito, yung nagwo-work sa iba, maaaring hindi naman nagwo-work sa'yo. Maaaring yung nagwo-work sa'yo, yun naman ang hindi nagwo-work sa iba. So, that is why, itatry mo lahat. 'Di ba? Kung ano yung pinaka nagwo-work sa'yo, focus ka na doon. Are you guys learning? Focus ka na kung ano po ang nagwo-work talaga sa'yo. Tsaka huwag kayong madamot sa compliment. Nagpa-car wash ka, o compliment mo yung naglinis ng kotse mo. Yung may-ari, compliment mo. Just be a friend to them. Kasi ang labanan natin, gaano karaming tao nakakaalam ng negosyo mo. Yun naman, kahit saan naman business kailangan maraming nakakaalam ng business mo 'Di ba? So, yun po ang kakailanganin natin. So, it's a numbers game. Your network will determine your net worth. So, and also, paano pa dadami yung prospect ko? Sir TJ, kailangan may target ka rin. Ilan ang kakausapin mo? Ilang no? Ilang no ang tawag dito, kukunin mo. Meron kang target na yes, no, may mapapasign up ka. Meron ka rin target na magno-no sa'yo. Yan po. So, yan din po ang sikreto natin sa ganitong pong business. Basta tatandaan nyo lang po, try to connect. Try to ask for referrals. Kasi baka mamaya sila mismo may kakilala So, pwede mo sabihin sa prospect mo, uy, Brother Mark, may kakilala ka ba na nagbebenta ng kotse? I-connect mo naman ako.
Anong pangalan niya sa Facebook? Ayan. So, ganun. Just try to have that connection. Just try to ask for referrals. Dapat naka-expose ka kung saan maraming taong dumadaan. Kumbaga, kung i-connect natin to nung panahon pa ng parang tawag dito, nung panahon pa ng dati pa, yung mga market pa, 'di ba? Yung time na 'yan. Mga siguro maybe 1500 siguro, 'di ba? Normally, pag may business ka, nandun ka kung saan maraming taong dumadaan. Tama ba ako? Kunyari may business ka sa palengke. Pupwesto ka kung saan maraming taong dumadaan para maraming nakakakita ng business mo. Now, kung ikaw din ngayon nasa IM ka na, pupwesto ka ngayon kung saan maraming taong dumadaan. Saan ba 'yun? Saan ba maraming tao na pag pumunta ka doon, kumbaga sa dadami talaga yung prospect mo. And the answer to that is of course social media. Sali ka sa mga group. O mag-comment ka doon. Mag-like ka doon, 'di ba? Kung ano man yung dapat gawin. Kasi kapag kumbaga yan po ay ginagawa natin, magugulat kayo eh. Magugulat kayo, dumadami yung prospect mo. Sa umpisa parang wala lang. 'Di ba? Sa umpisa parang wala lang. Oh. Pero maganda diyan, natatawagan mo sila. Nakakausap mo sila via Zoom, nakakausap mo sila hindi lang via Zoom kung kaya nga, no? Kapag wala ng pandemic, o 'yun. Mas effective din. Pinaka-effective sa lahat yung meet up talaga eh. Pero sa ngayon, dahil wala 'yun, Zoom talaga. Natatawagan mo sa telepono. So, nag-i-invest ka talaga ng oras po sa pagbe-business natin. So, always remember po, uunahin natin yung kakilala natin. Yan po, unahin natin ha. And titignan mo sino yung kakilala mong 50 na interesado sa product. 50 na kakilala mo interesado sa business. O, lista mo lahat yan. Kasi prospecting yan eh. Tapos hihingan mo sila ng referrals, yung iba. Try to connect sa iba't ibang tao. I-goal mo na makailangan makapagpa-join ako within 1 month, 10. O, di ba? Within 1 month, 5. Tapos, lagi ka nag-e-expand. Be friendly every day. And, lagi po natin tatandaan na, lalo na ngayon sa social media, alam mo yun, daily method of operation lang kailangan natin. Para dumami ang prospect mo, syempre yan, may mga Facebook ads pa nga eh. Diba? Iba nakikita ko nagfa-Facebook ads. Effective yun. Pero mas effective yung mano-mano. Sa opinion ko kasi network marketing. Kaya kailangan natuturo natin sa tao natin na paano sila dadami, paano i-approach yung mga kakilala nila. So dahil we're talking about prospecting, so it's all about expanding your connection. Basta lagi lang po natin tatandaan, dapat dumadami yan every day. And the way to do that is through being a friend to someone. To exposing yourself. Okay? At yung hindi ka mahiyang mag-calls. Ang negosyo natin, eto po. Ang negosyo po natin, parang basketball yan. Ang may score, ginagawa mo siya tuwing nagdi-dribble ka tsaka nagsushoot ka. Ganun ang basketball. Ang negosyo natin, ginagawa mo tuwing meron kang kausap sa telepono. Are you guys learning? Tuwing meron kang kausap sa telepono, yun po, ginagawa nyo negosyo natin. Tuwing meron kang ka-chat, ginagawa mo negosyo natin. Tuwing meron kang ka-Zoom, ginagawa mo yung negosyo natin. So, yan po yun. So, ang secret to have more prospect, okay, to have unlimited prospect is daily method of operation. Okay? Dapat meron kang routine na ginagawa. Number 2 is to expand your connections every day through maybe kapag nagpo-post sila, nila-like mo, nagko-comment ka. And number 3 is to ask for referrals. Ask for referrals. Kasi yung nahingan mo ng referral ngayon, pwede mong hingan ulit ng referral yung tao na yun. So it's gonna be a never-ending flow. Minsan kasi nakakalimutan na natin yan. We don't ask for referrals. Pero minsan magugulat ka, yung tao palang kakilala mo, may kakilala siya na pwedeng yun yung ma-interest. Saan? Sa product or sa opportunity natin. So simula ngayon,
kapatid, ask for referrals. And study what works for you. Study what works for you. Saan ka mas effective? Di ba minsan minsan magugulat ka nga eh. Magugulat ka, yung iba yung strategy nila kakaiba. May mga ganon. Hindi naman tinuro sa IM pero yung strategy nila kakaiba pero nagwo-work sa kanila. So what works for you? Kung ano yung nagwo-work sa'yo, focus ka doon. Okay? Tinatry mo yung iba pero kung ano yung pinaka nagwo-work sa'yo, paano dadami ang prospect mo, boom! Yun po yung gagawin po natin. Okay? So, I hope may mga natutunan kayo sa ating small talk po dito sa ating training. So, yun lang po. Apply lang po natin lahat na natutunan natin. And every time po na meron training, attend po tayo sa mga bago pa lang. At yun, I think baka pwede pang humabol, no? Sa natin, sa promo natin. So, habol pa. Okay? So, thank you very much sa pakikinig. And we will see you again sa mga next webinar natin. Ayan. So, yun po. May mga nagtatanong na pa, no? Pero hindi ko na masagot. Okay? So, thank you very much, guys. God bless. Good night.